Ka-Express, isang napakainit na tanong ngayon ang umiikot sa basketball world ng Pilipinas. Si Kai Sotto na nga ba ang GOAT? O hindi lang yung greatest of his generation, kundi greatest of all time, pagdating sa ating mga big men? Mula sa pagiging batang binansagan lang dati ng next big hope ng Philippine basketball, ngayon ay isa ng towering symbol ng ating pangarap sa international stage. Pero teka lang, hindi ito basta hype, hindi ito gawa-gawa lang ng mga fans. May mga pruweba, may mga moments at higit sa lahat, may line-up ngayon sa Gilas Pilipinas na kayang itulak ang argumento na ito, ang pinakamalakas, pinakakompletong frontcourt na nakita ng ating bansa. Simulan natin sa kung sino nga ba ang bumubuo ng Gilas 12 na ito. Nariyan si Kai Sotto, syempre, standing at 7'3" at may international exposure sa NBA G League, NBL, NBA Summer League, at Japan B-League. Isa siya sa pinakamataas at pinakaskilled na Pinoy sa kasaysayan ng basketball natin. At kahit hindi pa siya fully cleared para maglaro sa FIBA Asia Cup 2025, ang kanyang commitment na sumama sa training camp at ipakita ang suporta sa team ay isang patunay ng maturity at leadership. At kahit ilang games pa lang ang naipakita niya, yung kanyang near triple-double performance laban sa New Zealand at consistent rebounding dominance ay nagpapakita na hindi lang siya may height, meron siyang laro. Pero hindi nag-iisa si Kai. Kasama niya sa frontline ang isa pa sa pinaka-underrated pero deadly sa opensa, si Kevin Kimbao. Isa siyang modern forward na hindi lang scorer, kundi facilitator din. Galing sa Lasal, back-to-back UAP MVP, at ngayon ay unti-unti nang nagpakilala bilang international level talent. Versatile si Kevin, kayang maglaro sa position 3 hanggang 5, may court vision na parang point guard at may katawan at instinct para sumabay sa mga mas matatangkad na kalaban. Sa Gilas system ni Coach Tim, siya ang modern glue guy, yung klase ng player na kahit hindi palaging nasa highlight reel, siya yung nagpapagana sa buong makina. Tapos andyan pa sa AJ Edo, isang defensive beast na hindi natin pwedeng hindi pag-usapan. Matagal nang hindi 100% healthy si AJ nung mga unang taon niya sa Gilas, pero ngayon pinatunayan niya sa World Cup na kaya niyang sabayan ang mga higante sa mundo. Kahit na injured noon, ang kanyang composure, timing at shot blocking ay napakita na may natural instincts talaga siya sa depensa. At hindi lang yan, naalala niyo ba kung paano pinuri siya mismo ni Karl Anthony Towns pagkatapos ng laban nila? So imagine that, a legit NBA All-Star giving props to a Pinoy big man. Ibig sabihin lang nito, recognize ang talent ni AJ kahit sa global stage. Sa isang sistema na nakabase sa solid defense, si AJ ang pader ng Gilas. At sa kabilang banda naman, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang legend na si Junmar Fajardo. Ilang beses na nating narinig, 8-time MVP, 9-time best player of the conference, multiple championships. Pero ngayon ang tanong, bakit pa siya kasama sa Gilas? Well, simple lang, experience, leadership at consistency. Kahit hindi na siya ganun kabilis gaya ng dati, hindi mo matutumbasan ang kanyang post moves, timing at composure sa ilalim. Siya pa rin ang anchor ng Gilas, yung tipong kapag chaotic na ang laro, siya yung nagpapakalma. Siya ang ultimate veteran, at kahit may kabagalan na sa lateral movement, ang basketball IQ niya ay panlaban pa rin sa kahit sinong big man sa Asia ngayon. At syempre si Japit Aguilar, isa pang veterano at arguably isa sa mga pinaka-athletic na big man na nakita natin sa nakaraang 2 dekada. Well, sa totoo lang, hindi na siya expected na maging starter o minutes heavy player sa darating na tournament, pero ang presence niya sa bench ay hindi matatawaran. Kung si Kai ay future, si Junmar Fajardo ang present past, si Japit naman ang tulay, yung nasa gitna na dumaan sa lahat ng yugto ng Gilas at PBA basketball. Sa leadership, sa huddle at sa locker room, siya ang mentor. Ngayon kung iisipin mo, 4 o 5 big man na yan, pero hindi lang sila basta malalaki, iba-iba ang kanilang roles, iba-iba ang strength. Si Kai para sa towering presence at shot alteration, si Kevin para sa versatility at passing, si AJ para sa rim protection, si Karl, yes, kasama rin siya for stretch scoring and floor spacing, si Junmar para sa low post stability,
at si Japet para sa veteran presence at athleticism. Parang Avengers, bawat isa may sariling power. Pero kung pagsasamahin mo sa loob ng isang sistema, bigla silang nagiging unstoppable unit. So ito ngayon ang tanong, eto na ba ang best frontcourt ever ng Pilipinas? Well, depende yan sa kriteriya mo. Pero kung pag-uusapan ay kombinasyon ng size, skill, versatility, leadership at experience, walang ibang batch ang lumalapit sa ganitong lineup. At higit pa dyan, may modern touch si Coach Tim Code. Hindi lang ito set play type of team, ito ay system-based basketball. Tulad ng ginawa niya sa Barangay Ginebra, may triangle influences, may hybrid motion, at may focus sa player chemistry kesa individual greatness. Kaya nga kahit hindi perfect ang shooting ng ilan, o may injury concern pa si Justin Brownlee, buo pa rin ang rotation. At sa gitna ng lahat ng to, balik tayo kay Kai. Siya ang future, siya ang inaasahang magiging cornerstone ng Gilas para sa mga susunod na 4 o 6 na taon. Sa edad na 22 years old, may height na 7'3", may exposure abroad at may natural feel sa laro, hindi malayo na siya na nga ang maging GOAT, lalo na kung magtuloy-tuloy ang kanyang trajectory. Pero ang pagiging GOAT ay hindi lang sa stats o highlights, ito ay legacy. At sa ngayon, nagsisimula ng itayo ni Kai ang pundasyon ng kanyang pagiging alamat. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon ka-Express, gusto naming tanungin, sa lineup na to ng Gilas, Kai Soto, Kevin Kimbao, AJ Edo, Carl Tamayo, Junmar Fajardo at Chapit Aguilar, eto na ba ang pinaka-kompleto, pinakamalakas at pinaka-balance na frontcourt sa kasaysayan ng Pilipinas? At kung si Kai Soto nga ang itinuturing na GOAT ng bagong henerasyon, handa ka na bang sumangayon? Napaka-unique ang kombinasyon na meron ngayon ang Gilas Pilipinas pagdating sa kanilang frontcourt. Historically, either meron tayong malaki, pero mabagal, o skilled pero undersized. Ngayon lang talaga nagkaroon ng sabay-sabay na presence ng height, athleticism, versatility at international presence sa frontline. Kai Soto alone brings a global appeal, pero kung idagdag mo pa ang proven dominance ni Junmar at ang modern skill set ni KQ, talagang masasabi mong next level na ang Gilas core. Hindi lang ito tungkol sa pangalan, kundi sa compatibility, kumbaga perfect fit across different roles. Mahalaga ring bigyan din na hindi lang ito physical build-up, kundi mental and strategic maturity. Hindi basta padamihan and tune-up games o flashy plays ang Gilas, ang focus ay system building, 18 practice sessions, internal competitions and team role understanding. Ang frontcourt ay hindi lang basta magaling individually, kundi na i-adjust sa bawat rotation, bawat coverage, may identity ang team na niluluto at ang foundation niyan ay disiplina, cohesion at IQ ng frontliners. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.